Ontiveros, mas pinili mo pang puntahan ang isang vlogger na fake news compare doon sa mga sundalo at yung mga move it driver na nagtatrabaho ng matino. Kaya palpak, sablay ka. So kung ang city engineer, ganun kalakas magsugal sa kasino, ano to, hindi alam ng pamunuan? Alam ba ho nyo na ang utang ng Pilipinas ay 18.5 trillion na? Natatandaan nyo na mag-withdraw sila ng testigo ng 3 testigo. Sa halip na sasabihin na lang, Your Honors, we're withdrawing the 3 witnesses. We have decided not to present them because to our mind, it's they will only be collaborating witnesses. Period na yun dapat eh. Amnak maniwala ka, dapat 1 minuto lang yun. Pero ang ginawa niya, 35 minutes. Heto na nga, no, pag-usapan natin itong si Risa Hontiveros. Bumisita siya doon sa BBM vlogger na namatay. Okay? Meron po tayong komento patungkol dyan kasi medyo sablay. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. At itong si Ping Lacson, no? Rumesbak na siya kay Senator Alan Peter Cayetano. Kasi po, ine-expose ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kalokohan, rumesbak rin siya. May sarili rin siyang bintang dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Panoorin po natin mamaya yan kasi medyo halatang halata na itong si Ping Lacson na kapag siya po ang pinagbibintangan o siya yung may ibinabatong kalokohan, binabato rin niya yung mga nag-aakusa sa kanya. Nakakatawa nga eh. Mamaya atin siyang pakinggan, okay? At kagabi o kahapon, kagabi, nandoon po si Professor Malu Tikia doon sa nagrarally doon sa Liwasan Bonifacio at super ganda po ang kanyang explanation sa taong bayan kasi itong si Professor Malu Tikia very bright and maganda, kaya idol ko nga itong si Professor Malu Tikia kasi smart at saka maganda yung argumento. Mamaya pakinggan natin si Ma'am Malu Tikia. At last but not the least ay itong si Attorney Salvador Panelo, ang dating legal counsel ni Tatay Digong. Okay? Interview niya sa SMNI patungkol po sa impeachment trial ni VP Sara. Meron po siyang komento sa style na nangyari po sa presiding officer na itong si Cheese Escudero. Medyo hindi niya nagugustuhan ang flow, no? Na tingnan nyo na yung bank records ni VP Sara. Kahit may anong tawag doon? Mali na yun, no? Meron tayong bank secrecy law. Pero bakit pinabubuksan nila? Binababoy na nila si VP Sara. Grabe. Pero makikita mo medyo sablay, no? Pero wala tayong magagawa diyan. Pakinggan na lang natin si Attorney Salvador Panelo mamaya, okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin simulan itong ating itatalakay ay paki-like at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sa mga nanonood, like and share na. And sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, no? Mag-subscribe na po kayo kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube. Walang bayad 'yan, okay? Updated pa kayo sa ating mga trending na mga balita, especially dito sa impeachment ni VP Sara at sa mga issues ng kabalastugan at kakapalpakan nitong administrasyon na ito. Okay? So subscribe na po, subscribe na. Pero bago ang lahat, no, babati muna tayo kasi ang tagal-tagal na nating hindi nakabati sa mga laging nanonood dito at sa mga laging nagko-comment, nagpa-shoutout dito sa Donmar TV, okay? Sara Riva,
Magandang gabi din po by Donmar TV. Ayan, sabi ni Sara Riva. Hello po, lagi ang nanonood si Sara Riva eh. Magandang gabi. Evelyn Baranda. Donmar, I am now watching while I am having my lunch. Ayan, Evelyn Baranda. Ang ingay ng aso ko, guys. Donmar, I am watching while I'm having my lunch. Ayan. Enjoy ka lang sa lunch mo diyan at makinig ka lang dito at relax. William Najil. Ayan. Good morning, Donmar. From Cagayan de Oro. Huwag tayo magpabudol naman. Pang SONA lang ni BBM yan para may accomplishment siya sa SONA. Ayan. 'Di ba? Kasi yung mga pautot nila na kakasuhan na raw, sasampahan na raw itong si Martin Romualdez, hindi po tayo naniniwala dyan. Nagdududa po tayo dyan na pang SONA lang yan ni BBM. Di ba? Nanette Seltzer, yung ating kaibigan, good job. Attorney Powa, your case is done. Ayan. Manay Vlog, atik-atik rana, sir. Kaya nga atik-atik rana ilang yung kanilang pagsampa ni Martin Romualdez. Vinmark Gonzales, ang galing ng script ni Director Rimulya. Rimulya, wala nang naniniwala sa iyo, Rimulya. Heto, unahin muna natin itong si Hontiveros. Ito yung nakita ko na medyo kasablayan nitong si Riza Hontiveros at nangangarap pa naman ito na maging presidente. Binalita ito ng Politico News, no? Senator Riza Hontiveros has called on authorities to bring to justice those behind the killing of vlogger Alicia Lipata, also known as Mima Alicia. So, itong si Hontiveros bumisita at nananawagan siya ng justice, no? Parang pinipressure niya ang mga authorities dito, okay? Riza Hontiveros, ito yung headlines. Riza Hontiveros seeks justice for Mima Alicia. This tragedy should never happen to anyone. Yan ang sabi ni Riza Hontiveros. Bakit ko nasabi na sablay? Okay? Unang-una, Riza Hontiveros, okay sana itong ginawa mo kung ganyan ka na. Hindi ka kasi consistent, Riza Hontiveros eh. Selective ka kasi na pagkatao. Okay? Ang pagkamatay po ni Mima Alicia, hindi po patungkol sa kanyang pagiging vlogger na binabanatan niya ang mga Duterte, tapos ang nagpagurgur sa kanya, mga Duterte or ganun. Hindi naman, di ba? Nagurgur siya dahil di umano sa kanyang personal life na problema. Ngayon, nananawagan ka sa mga authorities dahil itong vlogger na ito, idol ka, pero hindi ka nananawagan doon sa Move It driver na ginurgur ng mga kriminal. Selective ka eh. Diba? Anong sabi ko sa inyo? Diba? Ngayon yun lang, alam mo Hontiveros, yan si Mima Alicia, na biktima yan, nagurgur yan. Dahil kayo rin ang tutol sa war on drugs ni Tatay Digong. Di ba? Pero yung mga sundalo na namatay, nandoon ka ba? Pumunta ka ba? Public servant ka, senador ka. Pero pumunta ka dyan sa burol ni Mima Alicia kasi inidolize ka. Inidolize si BBM. Pero yung mga sundalo na nagsasakripisyo sa bayan natin sa Pilipinas, walang Hontiveros ang nakikita ko.
Si BP Sara ang nandun. Si BP Sara ang nakita kong bumibisita sa mga hospitals, yung mga sundalong na nasaktan sa kanilang serbisyo. Pero ikaw, gusto kang maging presidente? Tapos ganyan yung asal mo? Di ka pwedeng mag-presidente, Hontiveros? Kung ito'y maging presidente ng Pilipinas, na alam ko namang hindi yan mangyari, kawawa ang Pilipino. Kasi selective eh. Kung supporter ka niya, malapit ka sa banga. Pero kung kritiko ka sa kanya, wala ka. Pababayaan ka. Kaya hindi ka mananalo. Okay? Hindi ka talaga mananalo, Hontiveros. Tapos sasabihin mo pa, alam mo, Carmina, mahal ko ang Pilipinas. Utot mo, utot mo. Well, abot bibim, yawa ka. Ay, nako. Di ba? Ako po'y talaga'y makakapansin ng isang politicians na sobrang plastic. Plastic ka, Hontiveros. Okay? Sana, yung mga pagbisita mo, imagine that one, ang daming ang galit dyan kay Mima Alicia eh. Alam ko naman na nakikiramay tayo kasi yung tao, namatay na yung tao, nakikiramay tayo. Wala problema yan. Pero nung panahon na si Mima Alicia ay buhay pa, kung makabanat yan, kung makagawa ng fake news yan, grabe, wagas. Abot hanggang impyerno ang kanyang abot hanggang impyerno ang kanyang fake news. Hanggang tuloy ngayon, nasa impyerno na siya. Di ba? So, Hontiveros, mas pinili mo pang puntahan ang isang vlogger na fake news compare doon sa mga sundalo at yung mga move it driver na nagtatrabaho ng matino. Kaya palpak, sablay ka. Okay, enough na nga yan si Hontiveros. Ay, nakakainit ng ulo si Hontiveros. Ito. Ito naman, si Ping Lacson, rumesbak kay Senator Alan Peter Cayetano. Ito po, pakinggan po natin itong sablay na resback ni Cayetano. Tukoy na daw ni Senator Ping Lacson ang sinasabing bagman ni Senator Alan Peter Cayetano sa mga ghost flood control projects sa Taguig. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Senator Lacson na nangangalap na siya ng mga ebidensya para ang comment ko dito, halatang halata talaga si Lacson na gumaganti lang. Gumaganti lang siya. Ewan ko na lang kung itong resback niya kay Cayetano, gawa na naman ito. Sumite sa Office of the Ombudsman. Una nang itinanggi ni Cayetano ang alegasyong may ghost project sa mga flood control sa Taguig. Pero ayon kay Lacson, may ilang proyekto sa lungsod ang depektibo, substandard at ghost project at hinawakan ng mga contractor. So ano yung picture ni Ping Lacson at ni Diskaya? Ipaliwanag mo yun, Lacson. Diskaya. Una nang sinabi ng senador na aabot po sa 6.7 billion pesos daw ang naging budget insertions ni Cayetano Ito yung aligasyon niya akusasyon niya kay Alan Peter Cayetano para sa mga nasabing proyekto. Hindi niya nga ito ma-address eh. Ayaw niya nga sagutin eh. Dahil totoo, may record eh. Out of the 70 projects, sa 6.79 billion, dalawa lang yung hindi na-implement. Nasa mga 70 to 75 million. So ang na-implement niya, 6.715 billion. So ano yung mga proyekto na yun? May mga nakita kaming kung hindi man substandard, those projects sa Taguig. Ito yung aming pag-uukulan ng pansin niya. Kasi naghamon siya, well, I'll give it back to him. Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Gusto ko lang liwanagin na ang konteksto po ng binabanggit dito ni Senator Ping kahapon sa aming panayam sa aking pong pakakatanda ay bagman umano noong pong city engineer
Yan po ang konteksto sa akin po pagkakaalala sa naging panayam po namin sa atin pong pagliliwanag sa balitang ito. Samantala, isang city engineer din daw ng Taguig ang nadiskubre ni Senator Ping na gumasta ng kalahating bilyong piso sa isang kasino. Gumamit daw ito ng dalawang alias at magkahiwalay na nagpatalo ng tig 374 million pesos at 124 million pesos sa kasino. So kung ang city engineer, ganun kalakas magsugal sa kasino, ano to, hindi alam ng pamunuan, ng lokal na pamahalaan, na ganun karangya ang city engineer mo. Na-identify na namin, iniipon lang namin yung ebidensya. Yan po muli ang tinig ni Senator Ping Lacson. At atin po ngayong kinukuha po yung panig ng City Engineer ng Taguig para po sa kanya pong maaari pong tugon dito po sa atin naging panayam kahapon kay Senator Pampilo Ping Lacson. Ayon pa po kay Senator Ping, kaya niyang patunayan ang mga alegasyon ni Cayetano ang kaugnay sa paglobo ng yaman sa kanyang salin. Pero ang hamon niya, sana raw ay kaya ring sagutin ng kapwa senador ang mga alegasyon tungkol po sa bilyon-bilyong pisong budget insertions. Pinukaw niya itong usapin na ito. Ngayon, sinabi ko sa mga staff ko, mag-focus tayo ngayon sa Taguig para may pakita at ipaliwanag kung saan napunta yung 6.715 billion sa isang taon pa lamang. Meron pa kami nakita doon 2020. Meron pa ng project yan, Vizcaya isang St. Timothy at saka isang St. Gerard. No? Of course, iba yung nag-implement. May hawak na rin akong kopya ng mga cheque. Yan nga po ang tinig ni Senator Ping Lacson. Samantala, patay naman ang dalawang Pinoy seafarers matapos pong So, yan po ang banat ni Ping Lacson kay Cayetano. Kayo nang humusga. Dapat bang paniwalaan si Ping Lacson? Sa tingin ko, hindi. Kasi nakakatawa kasi ikaw yung kino-question sa mga kalokohan mo, ibabato mo naman pabalik doon sa mga patunayan mo muna na yung mga aligasyon, akusasyon ng mga tao sa inyo, patunayan mo munang malinis ka, di ba? Yan ang hirap Yan ang style ng mga yung mga alam niyo na may mga kaibigan tayong ganyan na hindi na natin kaibigan ngayon. Na yung sila na yung may kasalanan. Kapag sasabihin mo ang kanilang mga kasalanan, ibabato mo pabalik yung mga re-rest back siya. Magkakalkal yan kung yung mga dating mga ginawa ninyo na ikaw rin may utang ka din ganyan. Ganyan si Lacson. 'Di ba? Kaya nga itong si Ping Lacson, wag na ninyong iboto 'yan. Sa mga bumoto kay Ping Lacson, now you know. Now you know, 'di ba? Si Ping Lacson talaga sa Senado, wala talagang nagawa 'yan. Panggulo lang talaga 'yan. Ewan ko ba nga bakit niyo binoto 'yan? Hindi naman lawyer 'yan. Walang alam 'yan. Ano 'yan? Veterano na talaga 'yan sa pamumulitika. Lahat na sigurong presidenteng nagdaan, naging senador siya, pamumulitika. Wala naman. Anong nagawa niya? Wala naman. Wala siyang nagawa. Ewan ko ba bakit niya binoto pa yan Okay? So, wala. Sablay talaga si Ping Lacson. Heto naman, panoorin natin itong magandang speech ni Professor Malutikia kagabi sa rally ng dyan sa Liwasan Bonifacio. Nagrarally po dahil sa kapalpakan ng Administrasyong Marcos. Ito po, panoorin natin. Alam ba ho nyo na ang utang ng Pilipinas ay 18.5 trillion na? At ang bawat Pilipino ay may utang na 164,000. Yun ang mga buntis na hindi pa nanganganak, may utang na ang inyong anak. Grabe. At ang bawat pamilyang Pilipino ay may utang na 674,750. Ang laki ho. Hindi yan fake news kahit makipagdebate ka pa dyan. Kasi yan, isa yan doon sa Publicos survey. Scientifically, sino-survey nila yan.
pagbabayad ng VAT, tayo rin ho yun. Sana ho, pagdating sa 2028, maghalal tayo ng bagong muka. Yung kayang ipaglaban tayo, yung hindi magnanakaw. Grabe. Yung hindi magnanakaw, di ba? Wait muna. Volume, kasi may ano. Meow! Good evening everyone! Wala tayo ngayon sa Crocodile Farm pero naalala pa rin natin sila tuwing nagbabayad tayo ng tax. Bagsak na ang ekonomiya ngayon, tataas na ulit ang gas next week at pulok krimen na. At natutok pa rin sila sa impeachment. After kay Barzaga, si Malutikia after nyan. Alam natin na walang pag-asang bansa natin ngayon sa gantong klaseng pamumuno. Puro magnanakaw na sa Kongreso, sa Senado, at sa Malacanang. May mananalo pa ba sa 2028 sa mga buhaya ngayon? Happy lang sila, nakaw lang sila. Pero sa 2028, babawian natin sila. For the bright future of our beloved nation, lalaban tayo. God bless everyone. Have a great night. Meow! Yan. She's my captain, my Ayan. No, yan. hero. No, She's tayo. as strong Okay. as Ads. Ayan. Malutikia naman. Ang next. Yan. Yan ang siyan. Malutikia. Yan o. Ang saya-saya dyan sa Liwasan. Sa Dipasyo. inyong lahat, kamusta kayo? Okay lang? Maraming salamat sa pagpunta ngayon. Itong gabing ito sa pagtindig at sa pakikisama sa nangyayari sa ating bansa. Mahalaga ho na bawat Pilipino ay tumatayo, nagsasalita dahil ang kinabukasan ho natin, hindi na ho siguro ang henerasyon ko. Pero yung mga anak at apo ninyo ay napakahalagang paglaban natin ang kanilang kinabukasan. Wala ho ito sa leader. Nasa sa atin ho dahil tayo ang nagbigay ng mandato sa lahat ng nahalal. At yung lahat na nahalal, hindi makapagsalita dahil lahat sa kanila nagbenepisyo. Ang hindi lamang nagbebenepisyo ay tayong mga Pilipino. Kaya napakalaki ho ng pasasalamat namin, lalo na ng mga organizers, na kayo ay pumunta dito, na tayo'y nagkita-kita, at tayo ay naihiyain natin ang ating kalooban. Mantakin nyo ha. Itong administrasyong Marcos na ito, sa lahat ng naging dumaang presidente, ito yung pinakamaraming naganap na malaking rally. Kasi ayaw na sa pamumuno niya eh. Alam ba ho nyo na ang utang ng Pilipinas ay 18.5 trillion na? At ang bawat Pilipino ay may utang na 164,000. Yun ang mga buntis na hindi pa nanganganak, may utang na ang inyong anak. At ang bawat pamilyang Pilipino ay may utang na 674,750. Ang laki ho, no? Pero ang pagbabayad ng VAT, tayo rin ho yun. Tama ho? Pag tayo ay bumili, may VAT. Pag tayo ay nagbayad ng elektrisidad, may VAT. Pag tayo ay online, gusto na rin nilang ilagyan ng VAT. Okay? Ba't ganon, sabi ni Sir? Ang laki-laki ng mga tax natin, no? Araw-araw, nagbibigay tayo ng tax, no? Sa small amount na mga binibili ninyo, no? Especially mga OFWs, isa kayo sa pinakamalaking kontribusyon sa tax. Pero saan yun napunta? Ninakaw lang nila lahat. Di ba? Ninakaw. Yun. Kaya kailangan ang gobyerno ay maging responsable at accountable sa taong bayan. Ngayon, sana ho, pagdating sa 2028, maghalal tayo ng bagong muka.
Yung kayang ipaglaban tayo, yung hindi magnanakaw, at hindi magkukubli sa responsibilidad nila na magkaroon ng maayos na flood control dito sa ating bayan. So, hindi na ho ako magpapakahaba, labanan po natin ang korupsyon. Wag naman yan, sir. Baka lahat tayo mahuli, no? Sa bagay, hindi nila kaya ilagay lahat ng taong ito sa kulungan, no? Oo, no? So, patuloy po natin paglaban. Alam ko po na napakahirap. Alam ko po na marami na sa kasamahan namin ang nakulong. Pero ngayong gabi, sabi ko kay Cathy, sige na nga, magsasalita ako. Ayoko akong umakyat sa entablado dahil hindi naman ho ako politika at hindi naman ako tumatakbo. Pero kung ang rason sa pag-akyat ko sa entablado ay dahil sa pagmamahal ng ating bansa, Yan. aakyat po ako. Saludo po kami dyan sa iyo, Malutikia. Dahil yan na rin po ang sinusukli ko sa inyong pagpunta dito, sa inyong pagtayo, at sa inyong pagbigkas ng unang yung gustong sabihin sa ating gobyerno. Wag ho muna sugod, no? Sa July 27 ho, magkakaroon ng State of the Nation Address. Panglima. Naalala nyo ang sinabi niya, mahiya naman kayo. Isang taon na ho, hindi ho nahihiya ang ating nahalal. So, ano ang ating mensahe? Mahiya kayo. Mahiya kayo. Mahiya kayo. Marami pong salamat sa inyong lahat at mahalin natin ang Pilipinas. Ayan, no? So, maganda yung mensahe ni Malutikia. BBM, mahiya ka naman. Mahiya ka. Anong sabi ni vlogger na si Yugog? Well, abot BBM, yawa ka. Yan. Na real talk sila ni Malutikia. Okay, dito naman, pakinggan natin si Attorney Panelo, no? Patungkol po ito sa impeachment ni BP Sara. Ito po, play. At nagtatagal tayo na nagtatagal. Kaya ako nagtatagal dahil sa presiding officer, hindi marunong pumigil sa mga paglabag sa rules. Number 2, yun naman mga prosecution lawyer, ang hihilig sa grandstanding, katagal-tagal magtatanong na pwede namang itanong na ordinaryong simpleng tanong, pinapahaba, inuulit yung mga sinasabi ng testigo bago magtanong. Paulit at tatalakayin natin itong column niyo po sa The Manila Times, ang pinamagataang Exasperating Observations on the Impeachment Trial. Babasahin po natin ulit ito, Attorney Sal. Yes. Yes. Gawin mo mga every 3 paragraphs siguro, magintungan. Yes po. So, simulan natin. The impeachment trial is getting to be boring and moving at a snail's pace owing to the inability of the presiding officer to control the proceeding efficiently, objectively, and orderly. It seems that his being a lawyer has not helped him navigate the judicial and political process with the high expectations placed on him by those who advocated to make him the presiding officer instead of Senate President Sherwin Gatchalian, who appears to be asserting himself as a senator judge with insightful questions and observations. The presiding officer had a very limited practice as a lawyer, having been elected as a public servant and serving as such for 28 years after practicing for only 4 years. Ayan po, attorney. First 3 paragraphs. Sige, tuloy mo pa. To ordinary viewers with no legal background or experience in court, he appears to be competent owing to his use of legal terms commonly used by practicing lawyers, but to those scarred in courtroom battles that are their daily grind, he is a walking disaster. He allows the prosecution lawyers to convert the impeachment court into a propaganda proceeding.
Okay, stop ka na dyan. Yes. Ang sinasabi po natin, ang title natin exasperating observations sa impeachment trial. Hindi ko sabihin na exasperating, nakakainis, nakakayamot, na manood. Kasi akala ko nga, nanonood ako ng impeachment trial o paglilitis, pero lumalabas. Propaganda, bakit kanyo? Ang problema kasi, itong presiding officer, mukhang kailangan bumalik sa pag-aaral niya ng mga rules and procedure. At marahil, kasi ang kanyang pamamahala bilang presiding officer ay hindi episyente, hindi objektibo, hindi pamali-mali, kumbaga. Mukha lang mo siya sa iba na hindi naman mga abogado, walang background sa batas. Parang marunong. Kasi nga, gumagamit siya ng mga lingwahe ng abogado sa kanyang ruling. Kaya akala mo marunong. Pero sa mga abogadong veterano sa practice, walking disaster siya. Pero hindi niya naman masisisi rin. At palagay ko, ayun ang dahilan. Kasi mula nung siya nagtapos ng law, siya po ay nag-practice lang ng 4 na taon. At hindi sapat talaga yun. 28 na taon, 28 years siya na isang public official. Kaya wala na siyang practice. Kaya yung mga nag-advocate sa kanya, dahil abogado lang, palagay ko, ngayon na-realize nila, hindi naman pala porket abogado marunong. Kasi kailangan nagpa-practice ka talaga para maging marunong, mahusay ang Diba? iyong pag-preside. Kasi si Chis Escudero, wala na niya nagamit ang kanyang pagiging lawyer kasi naging public servant siya, naging senador siya, lagi. Hindi kagaya nila Panelo, nila, sino pa ba dyan? Yung sila Topacio, Attorney Torion, Attorney Panelo. Yan, talaga pinapractice. May kliyente lagi every year, di ba? Pero sila wala eh. So, kaya nga sabi ni Panelo, wala. Hindi marunong si Chis Escudero dito sa pag-handle ng impeachment trial. Sa isang paglilitis. Pero itong si Senate President, kung nagpapakitang gilas. Kasi kinakawawa naman nila ito. Nila, kesyo mukhang tangi ay dekorasyon doon, nakaupo katabi. Senate President siya, ano ba kayo? Tsaka magaling mo yan, nakita niyo yung kanyang mga katanungan, mga observation niya, malalalim. At mabuti naman, sabi ko nga, dapat pakialaman niya, pag mali itong si presiding officer, you correct him. Ikaw ang Senate President Hindi niya makorek eh. Ang institusyon ng Senado. Ang problema mo dito sa presiding officer, hinahayaan niya yung mga abogado na makontrol ang prosedimento. Hindi niya pinipigilan pag ito'y nangangampanya, nagpo-propaganda para sa kanilang kliyente. Ang kliyente nila, siyempre, yung nag-file, o madaling sabi, ang ginagawa po niya, pinapabayaan niya na gamitin ang paglilitis upang mailahad nila sa publiko ang kanilang kausa. Hindi sa pamamagitan ng mga testigo, kundi sa mga pag-deliver nila ng mga speeches nila. Talagang may inis ka eh. Puro may hilig mag-grandstanding. Gusto. Alibasa kasi nga yung camera nakatutok sa nanggang. Okay, tuloy mo. Yes, attorney. He permits these publicity-hungry prosecution lawyers to make improper and irregular manifestations that not only delay the proceedings but also make these lawyers use the forum to propagandize the guilt of the respondent through their inappropriate narratives instead of proving the prosecution's case through their witnesses.
He overrules proper objections and tolerates improper questioning on the witnesses. At the inception of the trial, he overruled a timely objection from the defense team against a prosecution lawyer who, instead of just stating briefly the purpose for presenting the first witness, started to deliver a speech. He allowed the prosecution counsel to litter the record of the impeachment proceeding with inappropriate remarks and conclusions of law that are better left to the judgment of the senator judges. Worse, the prosecution counsel for the House of Prosecutors vexes and taxes the patience of viewers with his repetitious manner of conducting the direct examination of the witnesses, repeating the answers of the witnesses before propounding his next and succeeding questions. What can he do in 2 hours? Spends 5 hours doing, unnecessarily prolonging the direct examination of the witnesses and necessarily the proceedings. During the cross-examination of the witnesses, he repeatedly interjected groundless objections, triggering time-consuming arguments on both sides, while the presiding officer, most of the time, sustained the objections wrongly. Obviously, the Muna tayo. prosecution... Ah, Eh, yes. In one of our shows, o twice na yata, pinanaho natin ang estilo nitong prosecution lawyers, ang prosecution team in general. Unang-una, kung matatandaan nyo, merong isang abogado dyan na mahilig ng publisidad sa sarili niya. Natatandaan nyo yung unang sigwada ng impeachment. Pinakilala siya ng impeachment team, yung lead counsel. May siya nga hawak ng isang testigo. Yung pala, hindi naman. Ang ginawa niya, nag-deliver siya ng speech doon. Nagpupropaganda na siya. That's number one. Inulit niya pa. Kailan niya inulit ito? Natatandaan niyo na mag-withdraw sila ng testigo ng 3 testigo. Sa halip na sasabihin niya lang, Your Honors, we're withdrawing the 3 witnesses. We have decided not to present them because to our mind, it's they will only be collaborating witnesses. Period na yun dapat eh. Maniwala ka, dapat 1 minuto lang yun. Ha? Pero ang ginawa niya, 35 minutes. Sinabi niya kung anong dapat na testimonya yon. At madalit sabi, nagpupropaganda siya. Sa halip na yung testigo, magsasalita ron. Kasi kung yung testigo pinilisin mo rin, makukross-examine yun. Pero hindi. Tinitake advantage nila yung airtime. Ang ginawa niya, talagang hilig eh. Bumanat doon, nagpropaganda, nag-deliver ng speech. Mahilig talaga yan eh. Ito rin yung abogada na tumakbo ito sa Senado. Naku, nagsisisiksik yung Presidente Duterte, humingi ng tulong. Presidente Duterte naman, dahil ba ito? Sige, okay. Oh. Pero yan, kung maka-arte ngayon eh, akala mo, ay, naku, anyway. Yun namang iba. Pabalikan ko yan. Yes. Yun namang isang Pinagtawanan abogado lang dyan, sila ni talaga namang Panelo eh. may ayamot ka din. Napakahilig din ng mag-grandstand. Yan si Ligutan. At napakatagal niyang mag-direct examination. Correct. Sa bakit paulit-ulit ang kanyang mga tanong at ang sinabi ng testigo. Halimbawa, tatanungin niya ang testigo. Sumagot ang testigo. Pagsagot ng testigo, uulitin niya yung sinabi ng testigo. Sabi mo, ganito, ganyan, ganyan. Ang tanong ko ngayon ay ganito. Itatanungin niya. Sagot na naman. Uulitin niya naman. Sabi mo, ay ganito, ganyan, ganyan. Tatanungin na naman siya. Ay talaga namang maiinis ka eh. Dahil napakadali lang naman na, halimbawa, yung binigay ko na sa inyo example. One time, ang sabi ng testigo, yun daw mga ahensya ng gobyerno nag-react sa mga pahayag ni VP Sara. So tinanong siya, sabi mo, may mga ahensya ng gobyerno nagpahayag. Ano itong mga ahensya nito? Di sinabi niya, Philippine National Police, Department of Justice, ano pa, CIDG, at yung Office of, yung sa Malacanang, Communications Office. So, pagkatapos, salip na sasabihin niya lang, o anong sinabi ng PNP? Alam mo ginawa niya? Sabi niya, sang-ayon sa iyo, sinabi mo na may 4 na ahensya. Inulit, PNP, kay Akitiyak. Ang tanong ko ngayon,
For just Ayan, $67, nag-ads pa, you can nag-ads. generate as many videos as you want and Ah, never okay, have okay, to worry okay. about Ads, showing your ads, face on ads, camera ads, or ads, using ads, complex ads, editing ads, tools ads, with only a ads, few ads, clicks. Oh. Ano ang sinabi ng PNP? Samantalang pwede naman pagkasabi niya na may apat, sasabihin niya, ano sabi ng PNP? Hindi po ba? Oh, nung masabi na, pangalaman, sabi mo kanina, apat. Sinabi mo na yung una. Yung pangalawa, talaga namang yun yung 2 oras na pwede niyang i-google sa pagtatanong. Inaabot siya ng 5 oras kasi nga paulit-ulit. Tapos ang hilig niya pang interject ng mga objections na wala namang kabuluhan. Ito naman si presiding officer mali naman ang ruling na yun. Pinapabayaan, sinusustain. Ini-istorbo niya yung nagtatanong sa kabila. Kaya nagkakaroon sila ng diskusyon, ng debate, natatagalan lalo. Kaya matagal. Kaya tumatagal yung paglilitis na yan. Dahil dito sa mga ginagawa ng mga abogado ng prosecution. Itong depensa, kung mapapansin nyo, Back to the point. formal, magalang, episyente, hindi mayabang ang dating. Correct. Hindi nagmamagaling. Yun ang kaibahan. Ano pa? Ano sumunod? So, ang point ni Sal Panelo is isa sa mga nagpabagal dito sa impeachment trial na ito ay itong presiding officer, which is si Cheese Escudero. Okay? Mahina. At isa rin sa nagpabagal itong mga lawyers ng mga prosecutors. Tapos mayabang pa, yan ang pinaka napansin ng taong bayan. Ang yayabang. Luistro, sino pa? Si Jokno, okay naman, paawa effect si Jokno paawa effect. Si Luistro, sino pa ba dyan? Yung mga laging nagpapapress con. Yung si Kapunan, no? Yung nireregla pa. Ang yabang. Pero dito sa defense team ni BP Sara, magalang, ginagalang po ang mga desisyon ng korte. Okay? So yan po, no? Ang point ni Sal Panelo. Matatagalan talaga itong impeachment na ito dahil sa mga pabida-bida ng mga lawyers na ito. Okay? So guys, ayan, mag-like and share kayo sa mga nanonood. At kung gusto nyong mag-react at ilabas ninyo ang inyong opinion, mag-comment po kayo para mabasa natin yan sa comment section. Okay? At sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye!